Ang ganda. Yan si Mami. Hello! Good morning! So today, mag-chase tayo ng cherry blossoms. Hopefully, marami pa tayong makita today kasi patapos na ang cherry blossom season. But we're very excited. Let's go! Ang first stop natin sa trip natin this morning ay dito sa Nihon Kokain or the Japan National Flower Garden. This is a prominent park located dito sa Katagami City, here pa rin sa Akita. And as you can see, ayan, ang lapit ko sa mga cherry blossoms, di ba? They're really known for their massive collection of cherry blossom trees. Guys, look up close. Ang ganda. Sobrang saya ko nung nakita ko siya, promise. So this park, this is famous for having over 2,000 na cherry trees or mga cherry blossom na trees. And it has over 200 different varieties ng cherry blossoms. So this one na nakita nyo, nakatabi ko, this is one variety. Here, sa likod ko pa, ayan, up ahead, iba-ibang varieties pa yan, iba-ibang kulay, iba-ibang shapes ng cherry blossoms. So in case you didn't know, iba-ibang klase sila, but they all bloom na mga around March to April during cherry blossom season. Yung best time to visit this place, guys, ay during their cherry blossom festival. Normally mga around April to May, pero hindi namin siya na timingan right now, but good good time to be here today dahil full bloom pa rin ang mga cherry blossoms kahit na all over Japan patapos na yung cherry blossom season actually. In fact, sa Tokyo, medyo konti na lang yung mga puno doon na full bloom pa rin yung mga cherry trees. Dito, in full bloom pa rin sila. Tama na yung chika, pakita ko na sa inyo yung the rest of the cherry trees dito sa Nihon Kokain. Ito guys, oh, ito as in puting-puti na talaga yung flowers niya. 200 different varieties daw. Kita nyo, oh, from there? Diba? As in nakahilera yan, mga cherry blossoms. Tapos pansin nyo pa guys, walang masyadong tao right at this very moment. So feeling ko, ang ganda talaga ng timing ng visit namin. Ang ganda, ayan oh, kulay pink lahat likod ko. In full bloom pa ang mga cherry blossoms and yet wala masyadong turista. So that's the advantage when you go to the provinces away from the touristy areas kasi you get to enjoy the really nice view of Japan na hindi masyadong obstructed by tourists. Aside from the cherry blossoms guys, look, ang gaganda ng mga tulips. Sina Ate Ubang actually may tanim din sila na tulips sa bahay nila. Ito naman guys, so kulay dilaw na. Iba ang color no. Ayan, so dito actually itong hilera ng mga punong to, yung sakura nila ay yellowish. Punta tayo doon sa isang area na merong parang bridge. So doon magpapapicture ako kay Armand. Meron ding playground dito. May mga nagpipicture na sa bridge. Dito. Ito yung bridge na sinasabi ko. Okay, so doon tayo nang galing kanina guys. Ayan yung row of cherry blossom trees na yan. Umakyat tayo dito uphill. Konting akyat lang naman and you will see a lake. Ayan. Meron ding lake dito sa flower garden nila dito sa Akita. Yun. But, ayan. Beware of Kuma daw. May mga bear. Oh my God. Somewhere. Char! Hindi ko alam. Baka biglang may bear. So ayan, ito po ang view ng lake. Ganda oh, parang salamin yung tubig. That's how still it is. So nandun yung lake guys, diba? Diyan tayo kanina. Umakyat tayo dito. Oh my God, hingal na ako. Umakyat tayo through stairs and sa tuktok nitong stairs na to, basically it's a hill. Sa tuktok ng hill ay this viewing deck. Ayun. O diba, sa isang gilid mo may mga sakura pa din. Talagang full bloom sila. Akit tayo sa viewing deck. Talagang hinihingal ako, no? Ay, ano to? Mga pa-bloom pa lang. Hindi ako sure. Parang, no? Akit tayo sa deck kasi mas maganda daw ang view dito, sabi nila. Ay. Ang lalapad at nagsistip nga lang ng mga stairs, guys. So, mahirapan umakyat dito ang mga seniors, I think.
Wow, that's our view. It's true, mas maganda nga ang view dito sa taas. Alam nyo guys, one of the best places and underrated places actually in Japan, not just in Akita, in overall of Japan, ay yung mga gardens nila. Before, pumunta din ako sa Nara and yung one of my unexpected na parang surprises doon is nung nag-visit ako sa isang garden, wala lang, parang napadaan lang ako and nag-visit ako sa garden. And actually, it's the highlight of my Nara trip kasi ang ganda ng garden, tahimik, tapos para kang mapagmumuni-muni talaga. Like where we are at right now. 'Di ba parang nakahiyang magingay. Sabi ko kay Joff, dapat wag na natin i-post kasi what if may tourists na maraming tourists na Wow. pumunta na gatekeeping. Gatekeeper siya, 'di ba? Oo. Pero Tapos ang peaceful kasi dito talaga. Tapos etong mga ganitong places, parang feeling ko you wouldn't know them if we certainly wouldn't have known about About it them. if wala kaming kasamang local. yes, so thank you kina Ate Ubang tsaka Kuya Ito-san for And now we're recommending sharing this to place. This is in Iwak something. In basta the Japan National Oo. Flower Garden in Akita. Yan, hanapin niyo po. Akita Prefecture. It's in Ikawa. It's the northern part of Akita. So, super ganda. As Yes, in, and extra lamig kasi nasa northern part first na time tayo. namin makakita ng cherry blossoms and we're so blessed na sobrang iba-ibang klase. Kasi andito all different kinds. Pero hindi pa tapos ang araw natin ha. Baka isipin nyo, ito na yung cherry blossom trip natin. Hindi pa because sabi ko nga kanina, pupunta pa tayo ng Aomori hoping na sa Hirosaki Castle, mas marami pa tayong cherry blossoms na makita doon kasi it's further up north pa. So, hopefully mas blooming pa rin or in full bloom pa rin yung mga halaman o yung mga cherry blossoms doon. But for now, lunch muna because we have, yaya kami ng mga, Yeah, mga senior. mga senior. Oo, tara, sige, kain na tayo. Andito na tayo sa Aomori. Ang haba ng biyahe namin, parang more than 2 hours, no? Or sabi nga ng sex bomb, get, more. Okay. Nag-park kami somewhere in a neighborhood dito sa Aomori. Tapos, lalakarin natin to Hirosaki Castle. Kasi magko-culture muna tayo ngayon. Tapos, based on our research, dun din merong marami pang mga sakura. Hindi tayo sure kung meron pa tayo maabutan, but sana meron. Now, we're walking towards the castle. And along the way, marami tayong madadaanan. Like ito ang ating Hirosaki Museum, if I'm not mistaken. Ayan, and then on this side ay park. Ayun, marami ng green na yun ang puno, pero meron pa rin ito mga nice na mga pinkish na sakura. Ayan, ibang variety naman siya. Ayan, it's smaller. Tapos parang nagdo-droop down sila. Ayan, yung mga sakura dito. Ayan dito kulay pink. Ganda. Ganda nila lahat. Sana up ahead, marami pa tayong makita. Guys, unfortunately, hindi na kulay pink right now dito sa area na to sa bridge. Uy, may mga uwak pa Pero sabi ni Ate Ubang, parang a few weeks ago, or basta within mga first week to mid-April, as in pink daw yan lahat talaga. As in pink. Tapos yung mga nahuhulog na mga petals dito, pink din yan. As in pink din yung mismong water kasi nahulog yung mga petals ng mga sakura. So imagine how beautiful that is. Siguro next time balik tayo dito. Balik ulit sa spring para habulin dito sa Hirosaki Castle yung kanilang sakura na attraction. May entrance pala dito sa Hirosaki Castle, guys. Hindi namin alam. Ngayon lang namin nakita. Pero mura lang siya. Ang adults ay 320 yen. So in peso, mga 100 plus something yun lang yan. Kapag elementary student, mas mura daw. If you're a group of 10 or more, meron ding discount. But standard pag adult ay 320 yen. Ayan
guys, nakita nyo na sa likod ko ang some of the structures na makita ninyo pagpasok ninyo dito sa Hirosaki Museum and Hirosaki Grounds. We're now on our way to see the Hirosaki Castle. So this is located sa Hirosaki City dito sa Aomori, and this is widely known as one of Japan's most scenic spots for cherry blossom viewing kapag cherry blossom season. Unfortunately, late na kami pumunta. So iilan na rin yung mga cherry blossom na nakita namin, but you can just imagine yung pinakita ko sa inyo kanina na mga river, 'di ba? Kapag cherry blossom season talaga na in full bloom yung mga sakura, all banks talaga are full of cherry trees and sakura leaves. Pati yung mismong water ay kulay pink, ganun siya. But now, habulin muna natin kasi baka magsara na, bilang alas 5 na. Pakita ko sa inyo ang itsura ng Hirosaki Castle sa loob. Yan, pasok na tayo here. Malawak na gate, na doorway. And this is what you see inside. Ayan, ano pa siya? It's a large area pa inside. May parang courtyard and garden din. Wala na ako masyado nakikita na pink, mostly mga green. So buti na lang pala dumaan tayo ng flower garden kanina. At least doon nakita natin na in full bloom pa rin yung mga sakura. Friends, dito sa Aomori, yung specialty daw nila dito is mga apple. So meron sila mga festival kasi apple talaga yung parang delicacy nila. So dumaan kami ng apple store sa may sa may train station. Ayan si Mami. Bumili kami ng fresh apples. Titikman natin later. Tapos, ito din parang apple candy, tsaka apple pie. Interesting siya literal na apple slices. Tapos kinendi nila. Tapos apple pie, mamaya tikman natin. Hello, wow! Nasa Yoshinoya tayo ngayon guys for dinner. Tingnan niyo yung pagkain ni Armand. Ang bongga! Ito yung kalbi beef, di ba? Order kami ng kalbi beef kasi we remembered na we liked it nung kinain namin to sa Akita. Kalbi beef set with rice, meron pa siyang egg, and then soup. Ako naman, in order ko ay the classic gyudon. I'm a creature of habit, kaya ito muna. Ito yung favorite na like ko in order dito sa Yoshinoya sa Japan. I have my salad, the dressing, and the soup as well. In fairness sa Yoshinoya dito sa Japan, masarap talaga yung Yoshinoya dito. Alam ko naman na may Yoshinoya sa Pilipinas, pero for some reason, hindi ko gusto yung Yoshinoya sa Pilipinas. Pag dito sa Japan, masarap talaga. Ayan na! Kain na po tayo. Umuusok pa siya guys. Sarap! Salad natin. Bumili kami ng apple juice since nasa Aomori tayo. Sarap. Sarap ng juice. So meron tayong scrambled egg here. Hindi ko lang mapakita. Kunin mo itong mainit-init pa na kalbi beef. I-dip natin sa scrambled egg. Yan. And then you eat it. You eat it raw. Sarap. Sarap. Sarap niya. Sarap nga, Armand. Paano yung gitak sa food niya? Hello, nakauwi na po tayo sa Dormy Inn. Tapos na tayo mag-dinner sa Yoshinoya. Tapos after dinner, nag-dinner round 2 pa kami nung kumain kami ng ramen. Kasi libre lang yung ramen dito sa Dormy Inn, 'di ba? Ayun guys, thank you for watching our episode where we were chasing cherry blossoms. Naging successful naman ang paghahanap natin ng cherry blossoms. Nakita natin siya sa National Flower Garden. Sa Akita pa lang. So sobrang happy, sobrang saya namin because it's the first time na nakita namin yung mga cherry blossoms in full bloom. And ganun kadami. As in legit, pag nakita nyo in real life, iba talaga yung beauty ng cherry blossoms, guys. The garden, Joff, is in in Ikawa. It's in a small town. We're glad na nakita namin siya sa Akita pa lang. And we're glad na po dumaan kami doon before kami punta na Aomori. Kasi as you saw in the video, yung mga cherry blossoms sa Aomori Castle, medyo patapos na sila. Meron pa rin naman kami mga nakita na ilan, pero it's not in full bloom anymore na parang buong Hirosaki area talaga ay in cherry blossoms. At the end of the day, very fulfilled, very happy with our adventure today. Parang mas naging highlight pa ng trip yung parang very scenic na view ng Mount Iwaki. Yes, oo. Kakaiba yung itsura ng Mount Iwaki sa Aomori, guys. Para siyang painting, literal na parang it's
propped against a backdrop. Ganun, na parang wow, grabe. Ang ganda, ang amazing talaga ng nature and ang ganda talaga ng Japan. But our Japan spring trip doesn't end here. Kapon pumunta tayo sa Kakonodate Village, diba? Tsaka sa Hachimantai. You can watch the video here. And then today, naghabol tayo, nag-chase tayo ng cherry blossoms all the way to Aomori. Up next in our Japan spring series, lilibutin naman natin ang Akita. Slow travel muna tayo tomorrow. Chill lang, relax lang, ikot-ikutin natin ng Akita City kasi yun yung hindi pa namin nagagawa talaga. We've been in Akita twice, pero madalas pupunta lang kami sa mga tourist destinations. Pero we want to go around like a local, experience what it's like to be in Akita in a normal day. Thank you for watching this video and see you in my next one. Bye!